need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Alam mo, isa sa mga uri o tipo o signs ng isang babae na madaling bumigay o mabilis mag-cheat ay of course walang iba kundi yung mga misis o syota o sabihin nating may mga asawa o may mga boyfriend na hard worker. Okay, yung mga ang priority ay yung puro trabaho na. Okay? Laging trabaho ang priority, laging ginugugol ang oras o ang energy niya sa pagtatrabaho niya imbis na ang unahin ay yung lalaki niya. Okay? Kumbaga, mas interesado siya o mas may atensyon siya dun sa pera o dun sa na ibibigay na emosyon o ligaya ng trabaho na ito. Mas nagiging abala siya dito sa bagay na ito kaysa makasama yung lalaki niya. Okay? Dahil kung tunay na obsessed o talagang mas masaya siya dun sa lalaki niya o dun sa boyfriend niya o dun sa mister niya, then mas excited yan o mas gigil na umuwi yan sa bahay o mas gusto niya na kasama niya lagi yung mister niya o yung boyfriend niya, 'di ba? Mas gusto niyang lagi niyang makita itong boyfriend niya na ito. Okay, o kaya sabihin nating tinatamad yan sa trabaho, hindi yan ganado sa trabaho, pero kung ang ginugol niyan palagi ay yung promotion, tapos lagi nag-overtime, tapos sabihin nating mas may oras pa sa trabaho niya kaysa sa pag-iisip o pagkipag-usap o pag-contact sa boyfriend o sa asawa niya, then no-brainer yon. Ibig sabihin, mas masaya siya sa ginagawa niyang yun o mas interesado siya sa ibang bagay, di ba? Hindi siya napapasaya ng lalaki, wala siya nakukuha dopamine doon, hindi siya nai-excite doon, hindi siya addicted doon, di ba? Hindi niya ganun kamahal ito. Okay? Ngayon, paano ko naman nasabi na itong mga babaeng ganito ay mabilis na mag-cheat? Well, simple lang. Gaya ng sabi ko, hindi ganun kalakas yung power ng boyfriend o nung asawa niya sa kanya. Okay? Meaning, ito ay validated at of course, batong-bato na dun sa lalaki na yun. Na tipong yung trabaho na niya ang umaagaw ng atensyon niya. Okay? Kumbaga yan kasi yung, di ba, pinopromote ng feminism, maging independent woman ka. Unahin mo yung karir mo kaysa dun sa lalaki mo o kaysa dyan sa asawa mo. Di ba? So, kung hindi na makuha nung lalaki na yon yung utak nito o yung emosyon nito, ibig sabihin nga nababato na siya, okay? Then maghahanap talaga yung babae subconsciously ng magbibigay sa kanya ng saya o mapagkakaabalahan niya, which is actually ito nga yung tinutukoy ko, yung trabaho niya. Okay? Doon ngayon siya nag-i-enjoy. Okay? Dahil tandaan ninyo, ang babaeng obsessed o masaya sa lalaki niya, wala ni kahit ano sa mundo ang makakakuha ng atensyon at emosyon nito. Okay? Dahil masaya siya sa alpha male niya. Okay? So kung ang tutok niya ngayon ay promotion o awards o kaya sabihin nating recognition o yung trabaho niya o yung perang kikitain niya, well, maaari din dahil kailangan nila ng pera, and that's my point. Bakit kailangan niya ng pera? Wala bang pera yung mister niya? Hindi ba kumikita yung lalaki? Wala bang future? Wala bang magandang buhay yung lalaki? So kung hindi maganda ang buhay ng lalaki at kailangan niya pa mag-overtime o kailangan niyang magtrabaho ng ganong klaseng effort, di ba? Then mawawalan talaga ng gana yung babae. So
yung lalaki na mismo nagpo-push sa kanya para gawin yun. So, yun ang malaking sign, 'di ba, na pwede talagang mag-cheat o magloko na yung babae sa ganong klaseng sitwasyon, lalo na kung pagod na yung babae. Okay? Dahil nga trabaho siya ng trabaho, tapos hindi pa siya masaya dun sa relationship niya. So sa oras na may lalaking umaligid dyan at maparamdam sa kanya nito yung kilig o yung bogli, okay, tapos magawa nitong water o mabasa yung yung tahong, okay, na mayroon siya, okay, then of course itong babae na ito ay mabilis na bibigay dahil nga sa scarcity ng pagkakataon na maramdaman niya itong pakiramdam na ito sa buhay niya. Dahil minsanan lang niya ito maramdaman, hindi na siya na-excite, hindi na siya, sabihin nating nakakaranas ng ganong klaseng experience, okay? Hindi na nakukuha sa kanya ito ng lalaki niya, hindi na ito naipaparamdam sa kanya ng asawa niya, ng boyfriend niya. Kaya sa oras na may makapagparamdam nito sa kanya, okay, let's say yung katrabaho niya o yung sabihin nating nakilala niya sa club, kapag uminom sila ng mga kaibigan niya, mga katrabaho niya, okay, dahil nagtatanggal siya ng stress dahil pagod siya, di ba, sa trabaho. Pag may nakilala ito, maniwala kayo sa akin, napakalaki ng chance na bumigay ang babae na ito sa lalaki na iyon. Diyan nag-uumpisa ang cheating, okay? Kaya nga ayoko nang pinupush ng feminism na pagtrabahuhin ng mga babae. Pero maka-counter naman natin yan eh. Pwede namang maka-counter yan as long as hawak mo yung emosyon ng misis o ng ng babae mo. Kaso nga lang, ang problema nga, pag misis mo na pala, okay, lalo na pagka syota mo na itong babae mo, bawas na talaga yung emosyon niyan kasi wala na mystery. Magkasama na kayo palagi sa bahay, tapos validated na, 'di ba? Tapos wala na siyang chine-chase na approval o validation nga o reward dahil binigay mo na eh. Nag-commit ka na sa kanya, nakasubmit ka na sa kanya. Lalo na kung hindi ka pa marunong sa game, tapos hindi ka pa nagsi-self-improve. Majority ng mga Pinoy, majority ng mga kalalakihan dito sa mundo ay wala namang alam sa laro, walang alam sa game, wala ring alam sa female nature, 'di ba? So hindi nila alam paano papa-obeyin o paano kukunin yung emosyon ng babae. So kadalasan yan, nababato yung babae na yan, 'di ba? So ngayon pag nabato yan at may nakilala yan na, let's say, mga katulad ko na marunong sa game, marunong sa female nature, tapos nung time na yon batong-bato siya, 'di ba? Tapos pagod pa sa trabaho, ano mangyayari ngayon yan, 'di ba? Magte-text ngayon sa mister niya yan, hindi ako makakauwi ngayon, matutulog lang ako dito sa mga friends ko. O, 'di ba? O kaya sabihin niya, hindi muna ako makakauwi ngayon, tatrabaho lang kami ng mga kaibigan ko. Anong klaseng trabaho kaya yon, 'di ba? Yan ang rason kaya ayoko niyang commitment na yan at ayoko yung marriage, lalo na yung marriage na yan. Napakadelikado niyan kasi bibigay mo yung mystery dyan, mawawala yung mystery, tapos mabavalidate mo pa siya, and then magiging boring yung relationship dahil nga wala nang chase. Okay? So hindi ka na challenge. Paano pa siya mag-challenge? Nakuha ka na niya. Okay? So again, kapag ka ang babae ay puro trabaho na ang inuuna, okay, nakita niyo, puro trabaho na, hindi na ganun ka-excited umuwi, okay, nag-overtime pa, okay, tapos ini-aim lagi o ginugol lagi yung promotion, yung babae na yan yung mga mabilis bumigay, okay. Hindi ko naman sinasabi na atakihin ninyo yung mga ganyan o agawin ninyo yung mga ganyan o tikman ninyo yung mga ganyang klaseng babae, pero maniwala kayo sa akin, ako ay may experience sa ganyan noon, okay. Alam ko na yung mga ganyang klaseng babae ang mabilis bumigay, okay. Yung mga ganyang klaseng babae ang mga marurupok, okay, dahil nga puro trabaho na ginagawa nila, pagod na sila sa buhay nila o sa sa pinagdadaanan nila, lalo na kung may mga matitinding pangangailangan pa yan sa pera, okay, tapos hindi siya masaya sa mister o sa boyfriend niya. Dahil kung masaya o
sabihin nating in love pa rin siya sa mister niya o mataas pa rin yung emosyon niya para dito sa lalaki na ito, mas gugustuhin niya na magkasama lang sila palagi. Baka nga mag-resign pa yan. Mga babae ko nga, sabi ko sa inyo, nagre-resign sa trabaho nila yan. Isipin nyo ha, ilang years yung pinag-aralan niya na kurso, nurse ito, pero nagre-resign yan sa trabaho niya para lang makasama ako. May iba, mga manager pa, nagre-resign, iniiwan yung mga trabaho nila ng ilang taon, 6 na taon, 7 taon, 8 taon sila nagtrabaho doon. Iiwanan nila yon o willing silang i-risk na matanggal sa trabaho na yun, makasama lang ako. Mag-a-absent ng ilang araw, mag-a-absent ng ilang linggo, makasama lang ako straight ilang araw o ilang linggo. Pero syempre, ng mga panahon na yun, pumapayag ako ng gano'n. Pero ngayon hindi na. Pero may mga gano'n pa rin gustong gumawa nun sa akin. Pero busy kasi ako eh. So hindi lang dahil sa gusto nila o sabihin natin dahil sa ayoko namang mawalan sila ng trabaho, kundi dahil din sa busy na kasi ako. Kaya hindi ko na pinapagawa yun. Pero noon, may mga ganyang klaseng babae ako, nagre-resign talaga, willing na matanggal sa trabaho, willing na ano sila, ma-memo sila o sabihin nating ano sila tawag dito, maparusahan sila ng mga boss nila ng absenteeism o kaya ng dahil late sila pumapasok sa trabaho. Ganun ka anong babae, kaadik ang babae pagdating sa emosyon. Okay? So kapag ang babae ay puro trabaho ang inuuna o mas excited pa sa trabaho kaysa sa lalaki na kasama niya, ang ibig sabihin niyan ay hindi na ito ganun ka in love o hindi na ganun ka powerful yung relationship nila sa kanya. Okay? So kung hindi na hawak ng lalaki niya yung emosyon niya, free for all yun. Okay? Kumbaga na yun, bukas na yun para sa lahat. Naghihintay yun ng bagong master niya. Okay? Pero of course, illegal yan dahil may asawa yan eh. O adultery yun kapag ginawa mo yun, baka maparusahan ka pa o pang magawa sa'yo ng asawa niyan. Pero ang ibig sabihin ko lang, yan yung isa sa mga senyales o tipo o uri ng mga babae na mabilis ngang bumigay, okay, mabilis na sa iba, okay, magpa jack and poy sa iba, okay, yung mga ganyang klaseng babae, yan yung mga marurupok na kung tawagin natin, okay, na babae, okay, dahil nga pagod na sila, tapos hindi pa masaya, tapos asar pa siya sa lalaki na mayroon siya, na-turn off na siya dyan, okay, dahil kilala na niya, tapos hindi natin alam kung anong klaseng buhay mayroon pa sila, lalo na kung beta male pa yan o sim pa yan, dirin na siya, tapos lagi pa sila nag-aaway, di ba? Dahil kung talagang gusto niya yung lalaki na yan at sabihin natin in love pa siya dyan sa lalaki na yan, mas gusto niyang kasama yan palagi, di ba? So the fact na mas gusto niya magtrabaho o mas interesado siyang kumita na lang ng pera kaysa sumama dun sa lalaki na yun, dun pa lang sa pera di ba? Kasi walang pera yung lalaki, dun pa lang alam na natin kagad yung tunay na istorya, di ba? Ibig sabihin hindi na siya ganun kasaya sa relationship nila. Okay? Handaan ninyo, ang babae ay hindi lohikal, ang babae ay emotional. So kung ang emosyon niya ay hindi na masaya sa relasyon nila, kahit na ano pan lohika nito, kahit na sabihin pa natin kasal kayo o mabuti yung tao na yan, di ba? Kahit ano pang sabihin natin dyan, yung babae na ito ay hindi na magiging ganun ka-interesado, magiging kontrolado ng relasyon na ito kahit nakasal pa sila. Okay? Yan ay sabihin natin hindi na ganun ka-submitted kasi nga wala na yung tunay niyang gusto, which is yung emotional experience. Okay? Pero again, di ko naman sinasabi na agawin ninyo o bindisyonan ninyo yung mga ganyang klaseng babae kasi kawawa rin naman yung beta, di ba? Agaw mo pa ng nagpapasaya sa kanya, sisirain mo yung pamilya nun, di ba? Pero ang punto ko lang is, gusto kong malaman ninyo kung alin yung mga ganito. Pero sa totoo lang, kung ite-testing nyo yung mga ganyan, aagawin nyo, napakadali. Maniwala kayo sa akin, napakadali. Marami yan sa mga sa mga office o kaya sa mga club, yung mga umiinom ng mga babae dyan, yung mga may asawa, pero hindi naman laaminin sa inyo na may asawa hindi rin laaminin nila sa inyo na may boyfriend siya pero yan yun, marami yan dyan, mga depressed, mga sabihin natin frustrated na sa buhay nila, ayan. Pero kung gusto mong malaman talaga kung
ito ba yung mga hardworking na tinutukoy ko? Sa loob ng opisina, o ay mga kakilala mo, ayan, mga kapitbahay ninyo, ayan, makikita mo yan dyan. Pero again, huwag nyo nang subukan, dahil delikado lang. Okay? Pero yeah, ganyan sila. Okay, dahil tandaan ninyo, ang gusto ng babae ay laging may pinagkakaabalahan, yung may nagpapasaya sa kanya, may nagbibigay sa kanya ng excitement, okay, ng fun, ng joy, okay, ng experience, okay, yung emotional niya na yan, okay, yung emotional turmoil, okay. So kaya nga addict yung mga yan sa mga pelikula, sa mga teleserye, sa music, okay, dahil gusto nila laging buhay yung emosyon nila. So kung ang nagbibigay na sa kanya ng emosyon ngayon ay yung trabaho niya, meaning hindi na siya ganun kasaya sa mister niya o sa boyfriend niya. Kumbaga, wala na siya sa natural state niya. Hindi na siya feminine. Siya ay mayroon ng masculine energy. Kaya, puro trabaho na yung ginagawa niya. Dahil tandaan ninyo, ang mga babae by nature ay ginawang o sadyang nilikha ng Diyos para mag-alaga, para magsilbi, para sumunod para sa kanyang lalaki o para sa kanyang anak. Okay? Kumbaga sila ay nurturer by nature. Okay? Sila ay mga beta by nature. Okay? So, sa moment na puro trabaho na ang inuuna niya o siya na ay isang workaholic o hard worker na o puro trabaho na lang ang laman ng utak niya at hindi na pagsisilbi o pagpapa-impress sa lalaki niya o alpha niya o papasaya o hindi niya na hinahabol yung approval o validation ng lalaki niya, sa moment na yan, ang ibig sabihin niyan ay hindi na nga siya ganun ka-interesado o sabihin natin siya ay nasa masculine state na niya. Okay? Bagay na itinuturo ng feminism sa kanila. So kung nananalo na ang feminism sa kanya sa mga moment na yan, instead na ikaw na alpha niya ang nananalo, then meaning hindi mo na hawak yung emosyon niya. Okay? So, yung mister niya, hindi na yun ang master niya. Ang master na niya ay yung feminism o yung trabaho nga niya. Okay? Dahil hindi na siya masaya. Ang babae ay survivalist. Ang babae ay emotional. So, kung ang tingin niya ay mas magsusurvive na siya sa trabaho kaysa sa pagpapa-impress o ang makasama ka, then ibig sabihin no, natatalo na yung mister niya. Okay? Kaya kapag nakakilala siya ng lalaki na magpaparamdam ulit sa kanya nung feminine energy na yun sa kanya, which is yung nature niya. Okay? Kumbaga kung may makilala siyang lalaki na may masculine energy ulit o magbibigay sa kanya nung dapat na maramdaman niya o may makilala siyang bagong alpha niya. Okay? Na napaka dalas talaga mangyari dahil beta nga ang tingin niya sa mister niya at sa boyfriend niya. Okay? Then, yung babae na ito ay napakalaki ng tsansa na bumigay dito sa lalaki o bagong alpha niya na ito. Okay? Dahil nga may mystery pa, may i-chase pa siya, may sabihin nating validation pa siyang gustong makuha, may sabihin nating fun pa. Okay? Na mararanasan siya dahil nga may lalagay siya nito sa nature state niya, which is yung maging babaeng babae na pakiramdam. Okay? Hindi gaya ng parang lalaki, dahil lalaki ang dapat masculine, siya yung hard worker, siya dapat yung nagtatrabaho, di ba? Siya yung ang purpose niya ay yung mag-produce o mag-contribute sa society o maging sabihin nating provider, hindi yung babae. Dahil yung babae, yan ay yung nag-aanak, yan ang nag-aalaga nung provider. So kung siya na ngayon yung mismong provider sa sarili niya o ang utak niya, ang mode ay provider mode na, then no-brainer yun, di ba? Nasa masculine state na siya. Okay? Nasa alpha state siya, wala na siya sa beta state. Okay? Bagay na okay naman para din kahit paano sa survival niya, lalo na sa panahon ngayon. Pero mas maganda pa rin kung mailagay mo siya sa nature niya, which is siya yung beta o siya yung follower o siya yung feminine. And mangyayari lang ito kung magagawa mo na mahawakan ulit yung emosyon niya
o sabihin nating maagaw mo siya dun sa trabaho niya. Well, di ka naman kailangan makipagkompetensya sa trabaho niya. Ang bagay lang naman na gusto kong gawin mo ay mahawakan mo yung emosyon niya at maibalik mo yung tiwala niyan. May balik mo yung tiwala niya sa iyo na ikaw yung tunay na lalaki na sabihin nating dapat na nire-respeto niya o dapat na pinagsisilbihan niya o tinitingala niya. Okay? O dapat na sabihin nating magbibigay ng seguridad sa kanya. Dahil sa oras na maramdaman niya na gawin yung mga trabahong panlalaki o yung responsibilidad o yung gawaing panlalaki, which is yung pagtatrabaho nga, okay, na masculine na trabaho, then ibig sabihin nun wala na siya sa feminine state niya. Okay? So yeah, again, di ko sinasabi o ina-advocate sa inyo na kunin ninyo yung mga ganitong klaseng babae o gawin ninyo yung mga ganitong klaseng mga bagay sa babae. Pero kung ang question sa utak mo ay paano malalaman kung ang isang babae na may asawa ay anuhan na sa mga oras na ito, okay, o nag-iinit sa panahon na ito, okay, kumbaga mainit ang panahon para sa babae na ito, okay, then ang sagot ko dyan ay ito nga, kapag ka-workaholic o sabihin nating hard worker o ang priority niya ay yung trabaho niya, hindi yung mister niya. Mas gusto niya pang ma-impress yung boss niya kaysa yung mister niya. Mas gusto niya pang ma-impress yung manager niya kaysa dun sa boyfriend niya. Sipin nyo, okay lang mawala ng kumbaga ma-disappoint yung mister o yung boyfriend niya sa kanya, basta wag yung trabaho niya. O di ibig sabihin nun, kung mas marami siyang oras at attention dun sa trabaho kaysa dun sa boyfriend o sa asawa niya, wala na siyang respeto dun, wala na siyang pakialam dun. Hindi naman pwedeng walang Adan si Eva dahil ginawa si Eva para kay Adan. So ibig sabihin yan, wala lang siyang pakialam dun. Hindi ibig sabihin wala na siyang pakialam sa lalaki, nawalan lang siya ng gana doon sa lalaki na yon. Kasi nga beta na ang tingin niya, nawalan na siya ng respeto. Kaya sa oras na makakilala siya ng bagong Adan niya, maniwala kayo sa akin, yung babae na ito ay magiging babaeng babae ulit at bibigay sa bagong Adan na makikilala niya. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close